Sa loob ng isang napakalawak na bulwagan, buong paggalang na nag-uulat si Haiji Dao sa kanilang stellar commander. Kumpiyansa niyang sinabi na ang misteryosong eksperto ay tiyak na isang powerhouse na nakauunawa sa level 13 Law of Thunder. Seryoso ang mukha ni Haiji Dao habang inaalala ang labanan, inamin niya na naramdaman niya mismo ang mapangwasak na kapangyarihan ng kidlat na iyon, at kahit siya ay hindi mangangahas na harapin ito ng direkta. Nang marinig ito, bakas ang labis na katuwaan sa mukha ni Makoto, ang higanting may 8 braso. Sinabi niyang ito ay napakagandang balita dahil matagal na ring panahon mula nang magkaroon ng kanilang Star Region ng isang talentong may hawak ng ganoon kalakas na law. Dahil sabik na makilala ang henyong ito, agad siyang nag-utos na iharap ito sa kanya. Inilabas ni Makoto ang isa sa kanyang dambuhalang kamay, at nagliwanag ang mata sa kanyang palad habang itinatanong kung nasaan ang eksperto. Gayunpaman, biglang nagpanik si Haiji Dao. Tumagaktak ang pawis sa kanyang mukha habang kinakabahang inamin na ang tao ay nasa labas pa ng protective shield ng base dahil hindi niya ito naipasok sa loob. Nagulat at nagalit si Makoto. Pinagalitan niya si Haiji Dao sa napakalaking pagkakamaling ito, ang iwan ng isang henyo sa labas ay isang malaking kawalan ng galang. Dapat daw ay ligtas muna itong naipasok bago sinuri ang pagkakakilanlan. Nakatungo namang nagpaliwanag si Haiji Dao na komplikado ang sitwasyon. Buong paggalang siyang nakiusap sa Supreme Lord na lumabas muna kasama niya upang personal na makaharap ang eksperto. Ang kakaibang hiling na ito ay ikinagulat ng Stellar Commander. Ang galit ni Makoto ay napalitan ng kuryosidad. Nagtataka siya kung bakit siya papapuntahin ng kanyang subordinate sa labas para lamang sa isang recruit. Nang walang inaksayang oras, mabilis na lumipad palabas ng base sina Haiji Dao at Commander Makoto patungo sa Void. Narating nila ang lokasyon kung saan kasalukuyang nagbabago ang anyo ni Lu Sheng. Isang dambuhala at umiikot na kako ng blue energy ang nakalutang sa kalawakan. Binabantayan ito ng mga pagod na survivor, kabilang na ang gluttonous captain, si Saya, at si Tang Dun. Biglang napatingala sa gulat ang gluttonous captain at ang red-haired officer. Naramdaman nila ang isang napakatinding pressure na bumaba mula sa itaas, isang tanda na dumating na ang isang supreme authority. Bumaba si Makoto na parang isang higanting Diyos habang nakakross ang kanyang mga braso. Sa laki ng kanyang katawan, nagmukhang mga langgam ang lahat sa paligid, at naging napakabigat ng atmosfera dahil sa kanyang presensya. Ginamit ni Makoto ang mata sa kanyang palad upang suriin ang enerhiyang nagmumula sa asul na kakon. Habang sinusuri ang enerhiya, rumahistro ang matinding pagkagulat sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung ano ang kanyang nakikita, at ang gulat na ito ay mabilis na naging ligaya. Humagalpak ng tawa si Makoto at kinumpirmang ang enerhiyang ito ay tunay na Law of Thunder. Higit siyang natuwa nang malaman na ang gumagamit nito ay isang tunay na human of the galaxy. Dahil sa labis na katuwaan, tinapik ng malakas ni Makoto si Haiji Dao sa likod bilang papuri sa pagkakahanap ng ganitong talento. Ngunit dahil nakalimutan niya ang sariling lakas, halos madurog si Haiji Dao sa tindi ng tapik. Napasuray at napaubo sa sakit si Haiji Dao habang hawak ang kanyang dibdib, halatang nasaktan sa friendly gesture ng commander. Napakamot sa ulo si Makoto at humingi ng paumanhin ng may awkward na ngiti, sabing matagal na siyang hindi nagiging ganito kasabik. Nang kumalma, muling tumingin si Makoto sa nagliliyab na kakon. Kontento siya sa nakikitang pag-unlad ng henyong ito. Marami itong nakuha mula sa pagpaslang sa servant ng Lord of Oblivion. Napansin niya na si Lu Sheng ay nasa isang critical point at kasalukuyang sumasailalim sa isang major breakthrough. Tinawag niya itong isang bagong bituin na malapit ng sumikat. Sinimulan na ni Makoto ang pagpaplano kung paano makikipag-ugnayan sa henyong ito paggising nito. Nais niyang hayaan muna itong lumakas sa kanilang base bago iulat sa main system. Habang hinihimas ang kanyang mga kamay sa Pononibik, naisip ni Makoto na ang planong ito ay magdadala ng kaluwalhatian sa kanila sa hinaharap. Binalingan niya si Haiji Dao nang may mapaglarong ngiti at tinanong kung alam na ba nito ang tunay na identity ng taong nasa loob. Kabado pa ring sumagot si Haiji Dao na komplikado raw itong ipaliwanag. Sa halip na sumagot ng direkta, itinuro niya ang mga survivor na nakalutang sa malapit. Iminungkahi niya sa commander na tanungin ang dalawang guides dahil mas alam nila ang detalye.
Humakbang ng may paggalang ang red-haired officer at ang gluttonous captain habang nakapatong ang kamay sa kanilang mga puso. Nagpakilala sila bilang mga level 3 Star Warriors at nagbigay-pugay sa commander. Pinuri naman sila ni Haiji Dao sa maayos na pagganap sa misyon na ikina-overwhelm ng dalawa. Halos maiyak sila sa pasasalamat sa Supreme Lord. Sa loob-loob ng gluttonous captain, hindi siya makapaniwala na makatatanggap siya ng papuri mula sa isang level 14 Lord. Sa huli, nag-utos si Makoto na ibunyag na ang pagkakakilanlan ng taong nasa loob ng kakon. Buong paggalang na yumukod ang gluttonous captain at sumagot, ang pangalan daw nito ay Lu Sheng, at nagmula siya sa isang sub-Jupiter star region. Idinagdag pa ng kapitan na sumama lang si Lu Sheng sa kanilang koponan dahil naiwan nito ang kanyang orihinal na recruitment ship. Seryosong nakikinig si Makoto, pinuproseso ang katotohanan na ang napakalakas na ekspertong ito ay teknikal na isa palang new recruit. Biglang itinaas ni Makoto ang kanyang 8 braso at pinatigil ang lahat, naging seryoso ang kanyang mukha habang tinitimbang ang impormasyon. Iniyuko niya ang kanyang dambuhalang katawan malapit sa maliit na gluttonous captain para kumpirmahin kung talaga bang sa isang recruitment ship lang nanggaling si Lu Sheng. Si Haiji Dao, na nakatayo sa malapit, ay inamin na maging siya ay lubos na nagulat dahil wala pang ganitong pangyayari sa buong kasaysayan nila. Napagtanto ni Makoto na kung ang isang level 13 warrior ay dumarating bilang recruit, ibig sabihin ay naabot niya ang antas na iyon sa loob lamang ng unibersong ito. Tumayo ng matuwid si Makoto habang hawak ang nagliliyab na asul na kakon. Aniya, ito ang patunay na ang kanilang star region ay sa wakas ay nakagawa na ng isang exceptional talent pagkalipas ng mahabang panahon. Napahawak si Makoto sa kanyang baba, iniisip kung may nagplano ba nito para lamang sipresahin siya. Inabot ng gluttonous captain ang isang holographic tablet sa Supreme Lord na nagpapakita ng opisyal na data ni Lu Sheng. Napakunot ang noo ni Makoto sa kanyang nakikita. Naguluhan siya at itinanong kung luma na ba ang impormasyong ito. Ayon sa profile, si Lu Sheng ay isang count mula sa sub-Jupiter star region, ngunit ang kanyang level ay level 11 lamang. Hindi makapaniwala si Makoto kung paanong level 11 ang nakasulat gayong ramdam niya ang napakatinding power nito. Kinabahan ang red-haired officer at nagpaliwanag na ito lamang ang impormasyong ipinadala mula sa sub-Jupiter region. Sa loob-loob niya ay nagpapanik na siya, iniisip na ang data ay galing sa rehiyong iyon at hindi sa kanya. Sinabi ni Makoto na bagamat teknikal na tama ang data, ang katotohanang tinalo ng isang level 11 ang isang level 13 beast ay masyadong baliw para paniwalaan. Dahil sa pagkalito, nagpasya si Makoto na siya na mismo ang mag-imbestiga gamit ang mata sa kanyang palad upang aiskan ng direkta si Lu Sheng. Itinuon ni Makoto ang kanyang buong enerhiya upang hanapin ang katotohanan sa likod ng data. Ngunit habang nagsasagawa ng imbestigasyon, tila nawala sa sarili si Makoto. Biglang nagkaroon ng marahas na reaksyon. Isang dambuhalang bug zone ng dark purple energy ang sumabog mula sa katawan ni Makoto, na naging sanhi ng pagyanig ng buong kalawakan. Laking takot ng red-haired officer at ng gluttonous captain habang tinatamaan sila ng umaapaw na kapangyarihan. Agad na kumilos si Haiji Dao at hamarang sa harap ng dalawang nanginginig na guides. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang proteksyon habang sumisigaw sa Supreme Lord na tumigil. Dahil dito, nagising si Makoto mula sa kanyang pagkakatrance. Lito siyang tumingin sa paligid, hindi namamali na nawalan siya ng kontrol sa kanyang lakas. Humingi ng paumanhin si Makoto at inaming masyado lang siyang natakot o nabigla sa kanyang nabasa. Ngunit si Haiji Dao ay naghinala, hindi dapat basta-basta nayayanig ang isang Stellar Supreme Lord na may isip at espiritong milyong beses na mas malakas kaysa sa karaniwang mandirigma. Ano ang nakita ni Makoto sa data ni Lu Sheng na naging sanhi upang mawalan ng kontrol ang isang level 14 expert? Sa halip na magpaliwanag, ipinasa ni Makoto ang holographic scroll kay Haiji Dao. Habang sinusuri ito ni Haiji Dao, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Napatigil siya at napasinghap nang mapansin ang isang detalye. Tuluyan nang nagulat si Haiji Dao, napasigaw siya sa kanyang isipan nang matanto ang nakapangangilabot na katotohanan. Si Lu Sheng ay 20 taong gulang pa lamang, at naabot niya ang level 11 sa loob lang ng isang taon. Hindi luma ang data, sadyang monstrous o parang halimaw lang talaga ang bilis ng paglakas ni Lu Sheng. Dito nagtatapos ang ating video.